Magandang araw po mga kasikap. Ito po muli si Kasikap Vlog na bumabati po sa inyo ng napakagandang araw po. Then advance Merry Christmas po sa lahat. Mga kasikap, hindi na po natin mawari kung anong nangyayari dito sa ating bansa. Una po, lindol, tsunami. Pangalawa po, sunog na naman. Napakaraming taong naapektuhan sa mga pangyayari. Nagpaparamdam na nga ba si Ama? Pinaparamdam na nga ba sa mga tao ni Ama na siya lang ang may karapatan bumawi, na siya lang ba ang may karapatan humusga, humatol, at nagpapakilala ba at nagpaparamdam na si Ama sa atin na siya lang ang makapangyarihan sa lahat? Mga kasikap, siguro dapat na po tayo, kung nakakalimot po tayo, magbalik loob na po tayo kay Ama. Huwag na po natin antayin na dumating ang time na tayo po'y magsisisi na. Isipin mo mga kasikap, napakaraming mga taong naapektuhan ng lindol. Napakaraming mga gusali ang mga nasira. Maraming mamamayan ang nawalan ng sariling tirahan dahil po sa napakalakas na lindol. Palagi po ang target ng mga calamity, Mindanao. Yan po. Ngayon, nangyari na naman po ang isang pinakamalaking sunog sa Lapu-Lapu, Cebu. Wala pong nakakaalam kung ito ba'y sadya o talagang nagkakatotoo ang laman ng Biblia na napakarami ng mga calamity ang mangyayari sa ating bansa. Lalo na po sa darating na 2024 na dapat po nating paghandaan. Nababase po sa Biblia na napakaraming calamity ang darating sa atin. Kaya po dapat maghanda po tayo. Palagi po natin paghandaan ang mga araw. Kailangan po natin mag-ingat sa pwedeng mangyari sa ating buhay. Hindi po natin alam kung makakaligtas po ba tayo sa mga calamity. Kaya po, magbalik loob po tayo. Hindi porket may kasalanan ka, dadagdagan mo pa ang kasalanan mo kasi iniisip mo hindi ka na niya mapapatawad. Si Ama po ay may napakaluwag na puso upang patawarin po tayong mga tao dito sa lupa. Si Ama po, kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, handa ka po patawarin. Kasi si Ama lang po ang tunay na makapagpatawad, tunay na nakakaunawa sa tao. Makasalanan man po tayo, pero kapag nagbalik loob tayo, agaran niya tayong matatanggap. Hindi po kagaya sa mga ugali nating mga tao na kapag nagkasala, nagkamali ang isang tao sa atin, hindi po natin napapatawad. Hindi po natin naipaparamdam na napapatawad na natin sila. Pero si Ama po, kahit gaano kabigat ang iyong nagawang kasalanan, handa kanyang patawarin. Basta't bukal sa puso at buong puso mo po na hingin ang tawad sa Kanya. Sa calamity na nangyayari dito sa ating bansa, mga kasikap, kaya pa ba suportahan ng ating gobyerno ang ating mga pangangailangan? Kaya pa ba tayo paratingan ng tulong ng ating mga tao dyan sa gobyerno? Yung mga nakaupo dyan sa Senado? Kaya pa ba nila tayong tulungan? Kaya pa ba nila tayong paratingan ng tulong kapag sa mga calamity? Kaya po dapat tayo po yung nagtutulungan. Kasi hindi sa bawat oras, hindi sa bawat pagkakataon ay mapaparatingan tayo ng tulong ng ating lingkod dyan sa gobyerno. Nagpapataasan lang naman ng mga ihiyan. Nagpapagandahan ng speech. Tingnan mo nga, isipin mo, una, pangalawa, pangatlo, binuli tayo ng binuli ng China. Diba? Hanggang sa nasiraan na tayo ng sarili nating mga barko. Mismong bangka ng mangingisda, binangga ng China vessel.
Anong nagawa ng ating mga gobyerno? Kung talagang kaya nila tayong protektahan, kung kaya nila tayong tulungan. Hanggang salita na lang sila, eh. Nagpapagandahan lang ng speech diyan sa Senado, eh. Yung China, walang tigil na pang-aapi at pang-aabuso, pang-aagrabyado. Pero ano, ang gobyerno natin hanggang salita lang. Ilang ulit na tayo inaagrabyado diyan sa West Philippine Sea na 'yan. Ilang beses na tayong binubuli diyan. Yung mga bangka natin, mga barko natin, ilang beses na. Paulit-ulit. Hindi pa rin ba nagagawa ng paraan ng ating gobyerno? Pwede naman sila magparating ng tulong diyan sa Sierra Madre. O, kung may barko na maghahatid, i-convoy nila. Dito nga sa lupa, eh, di ba? Pupunta nga lang sila sa mga meeting nila. Pupunta nga lang sila sa ano nila, naka-convoy sila. Yan hindi nila kayang protektahan, hindi nila kayang bigyan ng proteksyon yung mga maghahatid ng pagkain, mga ayuda diyan sa nakabantay sa Sierra Madre na yan. Gaano ba kalaki ang kakulangan ng ating gobyerno diyan sa mga taong nagbabantay sa atin diyan sa West Philippine Sea na yan? Una, pangalawa, pangatlo, hindi man lang nila nagagawa ng solusyon, di ba? Kung pupunta sila sa isang lugar, kumpleto sila sa convoy. Napakaluwag ng daanan nila. Pero diyan sa West Philippine Sea, maghahatid ng pagkain, binubuli. Una, di ba? Bully. Pangalawa, binomba ng tubig. Pangatlo, binomba ulit ng tubig. Dalawang barko na ang bumomba ng tubig sa barko natin. Hanggang sa nasira na mismo yung barko natin. Hindi ba nila magawa ng paraan? Alam nila na maghahatid ng mga ayuda, pagkain. May Air Force tayo, ah. Bakit hindi nila i-guide ang barko na maghahatid ng ayuda? Bakit walang backup ang barko na mga dala-dalang pagkain at ayuda? Kung dito nga sa lupa, may convoy sila, yan pa kaya sa napakahalaga na parte ng ating bansa, hindi nila magawa ng paraan? Pang sarili lang nila yung convoy na yan, eh. Pero yung sa mga pangangailangan natin mga Pilipino, abay, hindi natin nakakakitaan yan. Pwede naman nila i-guide yan, eh. Pwede sila magkaroon ng backup dyan sa barko natin. Nangyayari na. Nagpapakita tayo ng kahinaan, kaya tuloy-tuloy ang pangbubuli sa atin ng China na yan, eh. Ang China man, ang Pilipinas, at ang buong mundo, mga kasikap, isa lang ang tunay na nagmamay-ari. Isa lang ang tunay na tagapaglikha. Lumikha ng buong mundo. Ha? Kung babawiin ito ni Ama lahat sa atin, may magagawa tayo. Diba wala? Kaya manalig na lang tayo. Wala tayong aasahan sa gobyerno. Mamamatay lang tayo lahat. Ay nako mga kasikap, Shoutout ko lang din po pala si Joshua Andaya tsaka si Alexis Garcia. Shoutout po sa inyo. Then si Ronald Rivas Gagante. Si Ronald Gagante Rivas. Shoutout po sa inyo mga idol. Salamat sa suporta mga kasikap. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Kasikap vlog po muli.